Ayan, good morning! Magpapakain tayo ngayon ng ating mga babies. Ayan, tingnan nyo. Ito yung pinakang youngest. Youngest. Matakaw siya kasi gusto talaga niyang mabuhay ng mapayapa. At busog na busog. So, ini-individual feed ko sila kasi pagka sabay-sabay, ang gulo. At saka, kumakalat yung pagkain sa muka. Grabe, talaga sila eh. Parang maliliit din na babies. Kailangan nilang, actually, binabalutan ko pa nga yan ng tissue. No, kasi ang likot ng paa, ang likot ng katawan, yung ulo, galaw ng galaw. Kaya, kailangan, iyan sila gawa ng paraan para makakain sila ng mabuti. So, ganito ginagawa ko sa umaga sa mga baby na budgies. Yan, ang pinakang youngest one. So, ganyan lang naman. Ganyan ang ganyan. Hanggang sa mabusog na, makikita nyo busog na yan kapag ayaw ng bumuka ang bibig or yung tiyan, bundat na. So, napakain ko sila ng formulated na hindi siya Cerelac, no? Kumbaga sa baby, Cerelac. Kasi meron silang formulated na pagkain din, no? Para din sa kanila. Ayan. Pahiran natin kasi kumalat pa rin sa baba yung yung pagkain. Yan. So, doon na tayo sa second one. Yung ating yan. Second to the youngest. Yan. Di ba? Ganyan. Nabatis na ganyan. So, ayan. Matakaw din to. Actually, itong second to the youngest, ito talagang makulit, malikot. Malikot na din siya. Yung parang hindi siya mapakali. Tingnan mo, saan nilalagay yung bibig. Nahanapan niya ng pwesto para makakain siya ng mabuti. So, ganyan lang sila. Mababait naman yung mga yan. So, pag nagkatapos ng individual na napapakain, feeding sa kanila, that is every morning, every other, siguro after 6 hours o 4 to 6 hours uli, pakakainin ko sila ng uli ng ganyan. Parehong ganyang style. And then, afterwards, na pag napakain ko na lahat-lahat, siyempre, yung mga natitira, papakain ko pa rin sa kanila. Kaya, standby lang. Ayan. So, kikita natin, napaka takaw. Okay. So, maubos na yung feed nitong isang to. Ito na yung itong behave na to, ito yung panganay, no? Siya yung eldest one. Yan, no? So, hindi siya masyadong malikot. Very siya, no? Still. Yan, hindi siya masyadong pero binabalat ko pa rin na tissue yung paa tsaka yung buntot. Ang kulit kasi eh. Ayan. So, ito yung the eldest one. Yan, ganyan kami pag umaga. Tapos, pag busog na, alam kong busog na yan, ibababa ko na yan sa kanilang, kanilang nest box. So, nasa akin na nest box nasa room ko para ma-monitor ko sila by and by. Pagka tutulog, kailangan sila kanina talaga tulog ng tulog, kain ng kain. Yan yung ang need nila para lumaki agad at magkaroon ng ng mature na pangangatawan. So, ayan, ganyan lang talaga nakakatuwa kasi alam mo yun, parang ubos ang feeds, no? Everyday, ubos ang feeds. Walang nasasayang, walang napapanis. Hindi sila napapanisan ng formula pag nagagawa ako. So, inuubos talaga nila yan. Ayan, nakakatuwa lang. So, ayan, kita natin, no? Ayan, medyo itong
Ayan, pinapaubos ko pa yung mga tira-tira. Ganyan sila kapag yan mangyayari kapag pinakain ko ng hindi individual, no? Uunahan, nagtutulakan, parang galit-galit. Oh, kung saan na pupunta. Ganyan sila, ganyan sila dito, ka-active sa pagkain. Ganyan, no? Kaya, ang inuuna ko talaga, ini-individual feeding ko para lahat is, magkaroon ng chance kain ng maayos. So, ayan lang tayo, mga kaibon. Kaibon na no? Anyway, isa lang sa mga magandang ginagawa ko sa umaga, bukod sa paghahalaman. So, isa din sa part ng daily routine ko is itong mga baby budgies. No? Kasi, hindi ko naman akalain na mga anak ng ganun. Kadami agad yung ating pares ng budgies, no? So, ang hinihintay ko talaga, yung isa pang klase, yung African bird na, no? Na mag-breed din. Ibon. Kasi yun kagaya noon yung kahawak namin na maliit pa, si Maxi. Yan din siya kung kumain, active at napakatakaw. Hanggang sa lumaki na rin siya at nagkaroon siya ng mga friends. So, yun. Ayan, ganyan lang sila. So, thank you so much. Ayan, ang ating mga presenting to you, the mga baby ng ating Aisha and Bench na budgies. Yung mga anakis. Kasi, syempre, hindi mo naman pwedeng iasa lahat sa kanila. Syempre, kailangan tulungan din natin sila dahil marami silang anak. Yun. So, yung owner, ako, binibigyan ko sila ng oras para maging maayos ang kanilang health, no? At makasurvive sila sa mundong ibabaw. Ayan. So, tatapos na. Maikli na lang ito. Konti na lang itong ating pinapakain. So, konting-konti na lang. Ayan. Ubusin na itong eldest nila. Yan. Wala pa akong pangalan dyan kasi hindi pa masyadong kita yung mga kulay ng ilong para makita kung ano yung gender nila. So, wait lang tayo ng mga ilang pang weeks para lumabas ang kulay ng kanilang mga nose, no? Malalaman natin dyan kung babae, lalaki. Well, I don't know if meron yung bakla o tomboy. Ano lang yan. So, gender reveal, siguro after siguro mga 2 weeks o 3 weeks pa. So, madi-develop din yung color ng kanilang nose to determine kung sila ay girl or boy or lady or man. So, ayan na. After naman ng mga ganitong eksena, no, agawan sa pagkain na parang galit-galit sila, no? After nyan, para silang mga mga hindi makabasag pinggan pag busog na. O, kikita natin mamaya, para silang mga hindi, hindi, mga mahihinhin na pag busog na. Para silang tahimik at talaga, pag busog yan, gusto na niyang matulog. So, pupwesto na yan, magkakadikit uli yan sila. Para silang parang ini-enjoy nila ang isa't isa. Pagka busog na sila at ready to sleep na. So, ayan, tingnan natin. Tatapos na din. Ayan. Siyempre, ang masasaid niya siguro yung bunso Ayan. Yung maliit na yun, yung pinaka-youngest. Okay, so makikita natin maubos na yan. Naku, tahimik na uli yan sila. Eto na. Ayan, busog na at ready to sleep. Yan, hindi na sila nag-away-away. Yung pala sila di makabasog pinggan uli. At tabi-tabi sila kasi gusto nilang ganun Tandayan sila So, yan, busog na yan. Thank you for watching!